Maligayang pagbabalik, Tagapangulo. Nanay, nakauwi ka rin. Namiss na namin kita. Naubusan ka na naman ng pera? Hindi. Ay, nanay. Hayaan mo na akong makipaghiwalay kay Suli. Tunay akong umiibig kay Jiao Jiao. Jiang Huayan, wala ka bang hiya? Buntis si Suli. Paano mo siya magagawa nito? Sa pinakamasama, kapag naghiwalay kami, ibibigay ko sa kanya ang mas malaking bahagi ng pera. Hindi naman tayo. Kulang sa pera, di ba? Si Suli lang ang manugang na kinikilala ko. Kung magpapatuloy kang magloko at ayaw mong magbago, wala akong problema na alisin ka at alagaan ang bata kasama niya. Kapag dumating ang panahong iyon, ang aking mga ari-arian, wala kang makukuhang kahit sentimo. Nanay, pasensya na. Mali ako. Hindi ko na ulitin. Yung babae yon, siya ang nangakit sa akin. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Ngayon din. Ayokong makarinig ng kahit ano tungkol sa babaeng iyon. Kung hindi, umalis ka na sa pamilya Jiang. Manganganak na si Suli, sasakay ako sa Starlight papunta sa isla para samahan siya. Sumama ka rin. Ako. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kanina? Sige. Sasama ako sa'yo. Asikasuhin mo ng personal ang pag-aayos. Kung maantala ang pagpunta ko sa isla, para alagaan si Suli. Alam mo ang kahihinatnan. Gagawin ko, talagang tatapusin ko ang trabaho sa takdang oras. Ginang Lin, gumastos ulit ng 5 milyon ang binata. Yang Huayan, malulugi mo rin ang Starlight Group. Nanay, anong problema? Inaasikaso ko ang pag-aayos ng barko. 5 milyon! Ang laki-laki mong gumastos! Nanay, hindi ko sinayang ang pera. Ibinili ko lahat ng regalo kay Suli. Manganganak na siya. Di ba? Sana nga. Ano? Binigyan mo talaga ako ng yate na nagkakahalaga ng 200 milyon. At nagsinungaling ka sa nanay mo na 5 milyon lang ang ginastos mo sa kwintas. Talaga? Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Pupunta na ako diyan. Huwag mong kalimutan ang sorpresa ko, babe. Ay, ikaw. Ang sama mo. Hintayin mo. Anong tinitingnan mo? Kawawang kawawa kayo. Umalis kayo diyan. Anong problema niya? Miss Lin, dapat sumama pa rin ako sa Young Master. Huwag kang mag-alala, ma. Maayos naman ang cruise ship. Ako mismo ang nagbabantay sa lahat. Sige, hayaan mo si Huayan ang bahala dito. Handa ka na. Bibitawan ko na ngayon. Babe, sobrang excited ako. Ano sa tingin mo? Babe, para sa akin ba lahat to? Hindi pa dapat manganganak si Suli. Das sa ngayon. Kaya malamang hindi pa. Agad pupunta doon si Ma. Siyempre, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Perpekto. Pwede mong imbitahin ang mga kaibigan mo para sa birthday party. Babe, para sa akin din ba to? Ito. Naku, matagal ko nang gusto ang bag na to. Binili mo talaga to para sa akin. Si Ma ang daming regalo kay Suli. Kung kukuha lang ng isa si Jiao Jiao, walang makakapansin. Oo, para sa'yo lang to binili. Sa buong mundo, ikaw lang ang karapat-dapat dito. Babe, bakit ang bait-bait mo sa akin? Kahit bituin sa langit ang gusto mo, kukuhanin ko yon para sa'yo. Babe, naiinggit sa akin lahat ng mga kaibigan kong babae. Sabi nila, ang gwapo mo at ang galing-galing mo. Kaya, paano mo ako gagantin? Ay, ang sama mo. Hintayin mo. Miss Lin, Ano yon? Bakit ka nagmamadali? tumawag lang ang ospital sa isla. Nanganak ng maaga ang young mistress at malakas ang pagdurugo niya. Ang buong supply ng dugo sa isla ay mauubos na. Kung hindi tayo makakuha ng dagdag sa loob ng 3 oras, nasa panganib ang young mistress at ang sanggol. At chinek ko lang, ang susunod na available na flight ay 3 oras pa bago umalis. Makipag-ugnayan sa ibang ospital para sa dugo, tapos pumunta sa Starlight Cruise Ship. Kailangan kong pumunta agad sa isla. Opo, ma'am. Sabihin mo sa kanila, kailangan nilang iligtas ang ina. Mahal, ang cruise ship na ito ay sobrang ganda. Ang malikot mo. Ito ay lahat para sa iyo mula ngayon. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Salamat, mahal.
Gusto mo nang nakaka-excite. Wala pa ring sagot sa phone ni Jiang Huayan. Wala? Patuloy lang. Miss Lin, natawagan ko na ng 5 beses. Walang sumasagot. Siguro busy ang young master? Sobrang busy para sagutin ang isang tawag. Suli ay nasa island na iyon, nakikipaglaban para sa buhay niya. Kailangan niya agad ang blood supply para mabuhay. At siya ay naglalaro ng hide and seek. Assistantly, sabihin mo sa captain na handa na para mag-set sail sa anumang oras. Opo, Miss Lin. Mahal, sigurado ka ba na okay lang na hindi sagutin ang tawag? Baby, wala nang mas importante kaysa sa'yo ngayon. Hindi pa rin makontak ang brat? Wala. Jiang Huayan, maganda sana ang explanation mo para dito. Ang ganda ng pagkakaayos nito. Miss Lin, mukhang ang binata ngayon talagang gustong magbago. Basta't gusto niyang magbago, makakahinga na ako ng maluwag, at maipagkakatiwala ko sa kanya si Suli at ang bata. Sa lahat ng mga taong ito, si Huayan ay sa wakas, ay nagsimulang kumilos bilang isang asawa at ama. Binigay sa akin ng asawa ko ang lahat ng ito. At itong kuwintas na may mamahaling bato, napakamahal nito. Jiao Jiao, ang swerte mo sa asawa mo. At itong Hermes bag, mukhang limited edition. Maliit na bagay lang ito. Kahit itong yate sa harap ninyo, binigay niya sa akin. Ano? Binigay lang sa'yo ang ganito kalaking yate. Bestie, ikakasal ka na sa mayamang pamilya. Kailan mo kami ipakikilala sa iba? Oo nga, single pa rin kami ni Ching Ching. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nasa birthday party ko ngayon ay mayaman at makapangyarihan. Basta't magpakita ka ng interes, hindi ka magkakaproblema para maakit sila. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda talaga. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Nakakasuka ang mga taong katulad ninyo. Kapag may nakita kayong mayaman, agad-agad kayong nagpapapansin. Sa edad ninyo, maarte pa rin kayo. Sino ang nagpapasok sa inyo? Gusto mong sabihin na iyong yate ito? Siyempre, ibinigay ito sa akin ng asawa ko. Nagkakahalaga ito ng $200 milyong. Naiinggit ka. Kailan pa naging sa iyo ang yate ko? Nagbibiro ka ba? Tingnan mo ang sarili mo, ang gusgusin mo. Paano mo ito mabibili? Maliban na lang kung ikaw ay nagtatrabaho sa ganoong klaseng trabaho. Ha 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 ha. Ang mga gamit ko, ito ay galing sa asawa ko, si Jiang Huayan. Isang regalo sa aking kaarawan. Naiintindihan mo ba? Sinabi mong si Jiang Huayan ang asawa mo? Ang boyfriend ng aming Jiao Jiao ay ang magiging tagapagmana ng Starlight Group, si Ginoong Jiang. Ang isang tulad mo ay hindi makakarinig tungkol sa kanya. Starlight Group. Tingnan mo ang suot niya, ang gusgusin. Nandito siya para magpapansin sa mga sugar daddy na hindi niya normal na makikilala. Jiang Huayan, at akala ko pa naman ay nagbago ka na. Nagkakamali pala ako. Ang leopardo ay hindi nagbabago ang mga batik. Mga tao, itapon ninyo agad ang dalawang ito sa aking yate. Gusto kong makita kung may magtatangka. Ito ang yate ko. At maglalayag na ako ngayon. Kayo ang dapat umalis. Nananaginip ka ba? Malapit na akong maging ang binibining Panginoon ng pamilya Jiang. Alam mo, sa isang tawag lang, maaari kitang ipawala. Ikaw, ang binibining Panginoon ng pamilya Jiang. Siyempre, Kung gayon, bilang ang biyenan, bakit hindi kita kilala? ano ang ibig mong sabihin? Ko ang ina ni Jiang Huayan. Ko ang ina ni Jiang Huayan. Hoy, anong nangyayari? Napakalubha ng kalagayan ng binibini, at patuloy na bumababa ang kanyang presyon ng dugo. Kailangan niyang magpatranspuyo ng dugo ngayon. Kung hindi tayo makakuha ng sariwang dugo sa loob ng 2 oras ay, Kailangan mong iligtas siya. Ngayon din. Ako ay darating sa takdang oras. Ipaalam sa kapitan. Bilis! Tayo'y lalayag kaagad.
Opo, ma'am. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na umalis. Ang yati na ito ay regalo ng asawa ko. Ang kapal ng mukha mo. Kaninong yati ito? Tawagin mo lang si Jiang Huayan dito para ayusin ito. May lakas ka bang patugunin siya sa telepono? Sige, tatawagan ko siya. Akala mo ba natatakot ako sa isang matandang bruha na katulad mo? Hoy, mahal. Hoy, honey, may matandang bruha dito na nagsasabing sa kanya ang bag at yati na ibinigay mo sa akin. Halika, turuan mo siya ng leksyon. Sige, mahal. Ako na ang bahala para sa'yo. Hoy, makinig ka. Ako si Jiang Huayan, pangkalahatang tagapamahala ng Star Group. Nakipag-away ka sa asawa ko. Kung mahal mo ang buhay mo, lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad. Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad? Ikaw mismo ang dapat pumunta rito. Patay ka. Maghintay ka lang. Yang Huayan, ginagamit mo ang mga gamit ko at mga regalong ibinigay ko kay Suli para magkaroon ng kabit. Bawat isa sa mga bagay na ito. Pag-uusapan natin lahat yan pagdating mo rito. Mas mabuti pang lumuhod ka na ngayon din, para hindi ka na mahirapan pa. Kung hindi, pagdating ni Jiang Huai, Pagdating ni Jiang Huai, hindi ako ang luluhod. Ikaw, sino ka ba? Nagmamalinis ka pa sa ganitong sitwasyon. Hinampas mo ako. Kayong dalawa. Kung gusto niyo pang makapangasawa ng mayaman, hawakan niyo siya para sa akin. Ngayon, nung ginagawa ninyo, bitawan ninyo ako. isang dukha ka lang. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na makipag-away sa akin? Pagdating ni Jiang Huai, pagsisisihan mo ito habang buhay. Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Ikaw. Minsan, ganyan talaga ang realidad. CEO ang asawa ko. Kailangan ko lang mag-snap ng aking mga daliri at mas marami na akong pera kaysa sa magagastos ko. Ikaw, naiwan ka sa pagseserbisyo ng tsaa at tubig. Nakadepende sa awa ng iba. Nakakatawa. Lahat ng meron si Jiang Huai ay galing sa akin. Ikaw? Nung karapatan mo para magmalaki dito, May lakas ka pa ng loob na sumagot? Jiao Jiao, anong gagawin mo? Siyempre, gasgasin ko ang mukha niya para hindi na siya makapang-akit ng lalaki ulit. Tamang-tama na. Palayasin niyo silang dalawa. Huwag niyong sirain ang party ko. Akala mo ba talagang maghihintay ako sa sinasabi mong anak mo? Ang naive mo. Umalis ka na dito. Ang sagwa ng itsura mo. eksakto. Nakakasuka lang makita kayo at yung kahon na yan. Kung ako sa inyo, hindi ko gagawin yan. Siya talaga ang chairwoman ng Starlight Group. Siya, ang chairwoman? Kung siya nga talaga, ako ang nanay niya. Matandang bruha, seryoso ka talaga sa pag-arte mo, ha? Nakadamit parang janitor. At akala mo ang pinakamayaman ka? Ang mukha mo. Kahit plastic surgery, hindi maaayos yan. Ikaw. Wala kang kwenta. Chairwoman Lin, tungkol sa ospital sa isla. Chairwoman Lin, patuloy na bumababa ang heart rate ng young mistress. Kung hindi dumating agad ang mga blood bag, kailangan nating paghandaan ang pinakamasama. Kapit lang. Ako. Nakakadiri. Birthday ko, tapos ganitong masamang balita ang maririnig ko? Ikaw? Palayasin sila at itong kahon. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na humadlang sa akin. Tigil! Lahat, tigilan nyo! Tigil. Tumigil kayong lahat. Chairwoman, pasensya na at nahuli ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Layag na papuntang isla agad. Opo. Nababaliw ka ba? Chairwoman, ang tawag mo sa kanya. Ako ang may-ari ng barkong ito. Inuutusan kita ngayon na paalisin sila sa barkong ito ngayon din. Kailangan kong patunayan ang pagkatao mo. Patunayan? Nakikita mo? Ito ang tunay na authorization card ng Starlight. Personal itong ibinigay sa akin ni Jiang Huaian. Kung wala ang pahintulot ko, ang barkong ito ay hindi pupunta kahit saan. Miss Lin, paano niya nakuha ang card na iyon?
Ang aming Jiao Jiao ay ang asawa ni Young Master Jiang. Ang magiging future Young Madam ng Starlight Group. Kung guguluhin mo siya, magdudusa ka. Nakikita mo, sa authorization card na ito, sa akin ang barkong ito. Mukhang talagang siyang master nga. Ano pang hinihintay ninyo? Itapon ninyo sila. Subukan mo nga. Ito ang Starlight Mothership Access Card, ang pinakamataas na clearance sa buong sistema. Ang card mo ay pwedeng pang party. Ang card ko, ang pwedeng magpapaalis sa iyo sa barko. Ang card ko, pwedeng ipapababa ka nito sa barko. Peke ang VIP card niya. Kapitan, krimen yan. Tawagan ang pulis. Binibining Bai. Ang babaeng ito nga ang tunay na may-ari ng Starlight. Imposible. Naiintindihan ko na. Magkakasabwat kayong lahat, di ba? Nagpapanggap lang kayo para sa akin. Ang asawa ko si Jiang Huayan. Barko. Siya ang magiging may-ari ng barkong ito. Kapitan kang hamak. Maghintay ka lang. Tatawagan ko ang asawa ko ngayon. Matatanggal ka sa trabaho. Binibining Bai. Mali ang pagkakaintindi mo. Hay nako, iba't ibang klaseng tao talaga. Ihanda ang paglalayag. Huwag nyo nang pansinin ang siraulo. Hello, Jiao Jiao. Anong problema? Mahal, may matandang babae dito na nagpupumilit na nanay mo siya. Sabi pa niya, sa kanya raw ang barkong ito. Gusto ka raw niyang tawagan para kumpirmahin. Hindi lang yon, inaapi niya ako. Ano? Ang kapal ng mukha niya. Hinahamon niyang magpanggap bilang nanay ko. Nasa Switzerland ang nanay ko para sa isang business meeting. At inaapi ka niya. Paalisin mo siya. Papunta na ako. Mahal, paano kung may mangyaring masama? Huwag kang matakot. Kung may mangyari man, ako ang bahala. Narinig mo ba yon? Sabi ng asawa ko siya ang sasalo kung may mangyaring masama. Ay, please. Nagpapanggap ka pa rin pinakamayaman dito. Nakakatawa. At nag-aangking siya ang may-ari ng barko. Sa tingin ko, kung ano-ano na lang ang sinasabi niya, Airwoman Lin, ano ang gagawin natin ngayon? ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahalaga. Pag-uusapan namin ng anak kong walang utang na loob pag-uwi ko. Kapitan, ihanda ang paglalayag. Lahat ng hindi kailangang tauhan, alisin. Ginang Lin, may tawag para sa iyo. Ginang Lin. Muling nagkamalay ang Ginang Su. Kausap ka niya. Nanay, narinig ko ang lahat. Huwag mong saktan ang sarili mo para sa akin. Kung hindi ako makaligtas, ikaw ang mag-aalaga ng anak ko para sa akin. Kung makaligtas ako ay, talagang maghihiwalay ako sa guhwayan. Pangako ko sa iyo, magiging okay ka. Darating ang supply ng dugo sa sandaling ito. Magtiis ka lang. Maglayag ka agad. Ginang Lin, hindi pa rin kami nakakausap ng binata. Pagkatapos, patuloy na subukan. Nakikita mo? Hindi makatawag, parang. Walang naniniwala sa iyo? Kawawa ka. At pangako ng nanay sa iyo? Magaling ang pagganap mo. Sayang walang audience. Matanda, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Sabihin mo na nagkamali ka. Marahil ngayon, maaari kong magkunwari. Walang nangyari. Sa buong buhay ko, hindi ako nakayuko sa kahit sino. Hayaan mo akong sabihin ito ng isa pang beses. Ako ang tunay na ina ni Jiang Huayan. Suli ang asawa niya, at ikaw ay isang bagay na hindi kayang tumagal sa liwanag ng araw. Sino ang tinatawag mong bagay? Malapit na ako maging ang binibini ng pamilya Jiang. Ang magiging ina ng asawa ko ang pinakamayaman sa bansa. Paano kaya ikaw ang iyon? Jiao Jiao, huwag mong ubos ang lakas sa kanya. Paalisin mo siya. Ang pagwasak sa birthday party mo ay napakasamang kapalaran. Itapon mo siya at ang stupid suitcase sa dagat. Tingnan natin sino ang maglakas loob na pigilan ako. Binibini Bai. Bilang kapitan, binabalaan ko kayo. Nagkakasala kayo. Sino ka ba? Ang asawa ko ang nagpapasya dito. Papalisin ko siya sa iyo bukas. Narinig mo ako. Pagkatapos, mas mabuti na dalhin mo siya dito ngayon. Dahil ang Ginang Lin Yue, ang tunay na may-ari ng vessel na ito. Maglayag na kaagad. Ang pagliligtas ng buhay ang prioridad. Nauunawaan. Simula ng pamamaraan ng paglalayag.
Ikaw, sinira mo ang pangunahing control system. Ngayon, hindi na makagalaw ang barko. Sinong may lakas ng loob maglayag? Akin ang barkong ito. Walang aalis ngayong araw. Baliw ka! Nasa isla pa ang manugang ko. Naghihintay siya ng blood pack ko para mailigtas ang buhay niya. Sadyang pagpatay ito. Pagpatay? Kapag ako, si Bai Jiao Jiao, ang gumawa ng isang bagay, hindi ko iniisip ang mga kahihinatnan. Sabi ni Huaiyan, aasikasuhin niya ang lahat, anuman ang mangyari. Binili lang niya itong kwintas para sa akin sa halagang 5 milyon. Sabi niya, kaarawan ko ngayon, kaya kailangan masaya ako. Barong-badong bangka lang yan. Kaya niyang bayaran yan. Jiao Jiao, ang galing mo. Kung may manginis sa'yo, agad-agad aasikasuhin sila ni Ginoong Jiang. Oo, bangka lang yan. Kahit nabituin pa yan mula sa langit, bibilhin pa rin iyan para sa'yo ni Binibining Jiang. Bai Jiao Jiao, sa tingin mo ba talaga nasasagipin ka ni Jiang Huaiyan anuman ang gawin mo? Ha? Ano? Natatakot? Huli na. Sa simula pa lang, akin na ang barkong ito. Gagawin ko ang gusto ko dito. Ngayon, sabi ko hindi ito lalayag, kaya hindi ito lalayag. Sige, tanungin kita. Kung may mamamatay talaga dahil sa kalokohan mo ngayon, kaya pa rin ba niyang takpan yun? Tinatakot mo ako. Si Huaiyan ang tagapagmana ng Stellar Group. Kaya niyang gumastos ng kaunting pera. Sa ngayon, sinira mo ang isang luxury yacht na nagkakahalaga ng 200 milyon at baka magdulot ka ng mga nasawi. Sa tingin mo ba ang lahat ng ito, si Jiang Huaiyan, kaya pa rin niyang takpan? Binabalaan kita. Huwag mo akong hawakan. Hinding-hindi ka pababayaan ni Huaiyan sa ginawa mo. At ang 200 milyon ay maaaring malaking pera para sa mga tulad mo, ngunit para sa akin, barya lang yan. Ngayon na, ang barkong ito ay lalayag kapag sinabi kong lalayag ito. Dahil ako ang may hawak dito, Bai Jiao Jiao, akala mo ba talagang ang barkong ito? ay isang bagay na kayang-kaya mong kontrolin. Bakit hindi? Sabi ni Huaiyan. Nandyan siya para sa akin anuman ang mangyari. Isang basurang barko lang yan. Pwede ko yang pasabugin kung gusto ko. Sige, bigyan kita ng pagkakataon. Papagbayarin mo si Jiang Huaiyan ngayon din at bilhan ka ng bagong yate. Kung makakapaglabas siya ng pera, ako, si Lin Yue, ay hihingi ng tawad sa'yo dito mismo. Pero kung hindi niya kaya, umalis ka sa barkong ito at huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Barya lang yan. Akala mo matatakot ako. Sobra-sobra ang pera ni Huaiyan. Di niya alam kung saan gagamitin. Mahal. Kailangan ko ng 200 milyon ngayon din. Para bumili ng bagong yate. Mabibigyan mo ba ako? Walang problema, Jiao Jiao. Huwag kang mag-alala. Maliit na halaga lang yan. Ipapadala ko agad sa iyo ang pera sa pamamagitan ng finance. Mahal. Alam kong ikaw ang pinakamapagbigay sa akin. Malaki ang mapapanalunan ni Jiao Jiao. Isipin mo kung ilang bag ang mabibili mo sa ganoong kalaking pera. Lin Yue, Wala ka nang masabi ngayon, di ba? ngayon, lumuhod ka! Naririnig mo ba ako? Ganon lang kaliit na halaga. Walang kabuluhan. Maghintay ka lang na lumuhod at humingi ng tawad. Sige, maghihintay ako. Anong nangyayari? Bakit hindi sumasagot ang telepono ni Mama? Miss Lin, tawag po ng young master. Sagutin ko po ba? Sagutin mo. Tingnan natin kung anong kabalbalan ang sasabihin niya. Love? Anong nangyayari? Patuloy na tumatawag sa telepono ni Mama. Kasama mo ba siya ngayon? Opo. Kausapin mo nga siya. Kailangan ko siyang kausapin. Bilisan mo. Ano ba yan? Ma, bakit hindi gumagana ang telepono mo? May baliw na babae na itinapon iyon sa dagat. Ano? Ang lakas ng loob nilang guluhin si Mama. Pagbabayarin ko siya. Parang, boses ni Huaiyan yon. Siya kaya ang nanay ni Huaiyan. Ang nanay ni Huaiyan ang pinakamayaman. Paano siya nagdadamit ng ganoon kasimple? Sabihin mo na. Ma, ganito kasi. May tinitingnan akong proyekto nitong mga nakaraang araw. Napakaganda ng potensyal. Kailangan ko ng 200 milyon para sa investment. Kaya, alam mo na, pwede bang ipadala ng finance department ang pera? Ma, kung papayag ka lang dito, bigyan mo ako ng 200 milyon para sa investment. Ginagarantiya ko na ang proyektong ito ay magbibigay ng 10 beses na tubo. At saka, pangako ko mula ngayon, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Titigil na ako sa pagpaparty at pagwawala. Mananatili ako sa bahay at sasamahan si Suli. At magfo-focus sa pag-aaral ng negosyo. Nung nakaraang buwan, 5 milyon ang natalo mo sa sugal.
Ganito rin ang sinabi mo sa akin noon. Ito ba ang tinatawag mong pagfo-focus sa pag-aaral ng negosyo? Hindi ba't naipaliwanag ko na sa iyo? Business dinner lang iyon. Pero ibang-iba talaga itong pagkakataon. Gusto ko talagang magbago. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinag-iba ko na lahat ng cards mo. Kung gusto mo ng pera, ikaw ang maghanap. Ma, ako. At isa pa, noong nakaraan, kinuha mo ang card ng yate para sa maintenance. Ang tagal na noon, dapat ayos na ngayon ang yate. Pupunta ako sa isla ngayon din para makita si Sully. Alam mo naman, Ma, ang dami kong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Gagawin ko yan sa lalong madaling panahon, pangako. Walang kwenta. Baka naman naghihinala na si Ma. Anong problema? Hindi pa dumadating yung pera mo? Ano ba yung pagmamadali? Hindi basta-basta ang 200 milyon. Kailangan masusing tingnan ng bangko. Sige, gusto kong makita kung paano mo makukuha ang 200 milyon. Hoy, mahal. Bakit hindi pa dumarating ang 200 milyon? Pasensya na. May mga problema kasi sa accounts ng kumpanya nitong nakaraan. Baka kailangan ko pa ng ilang araw bago ko maibigay sa'yo. Mukhang hindi ko. Makukuha ang 200 milyon ngayon. Ngayon, kumuha ka agad ng bagong cruise ship para sa akin. Kailangan kong magtungo sa isla kaagad. Hindi na makakahintay pa si Lily. Opo, Chairwoman. Walang aalis dito. Sira ang control panel ng yate. Ang pag-aayos ay aabot sa 50 milyong piso. Hindi kayo aalis hanggat hindi kayo nagbabayad. Ang kapal ng mukha mo. Kayo ang sumira sa control panel. Bakit kami ang magbabayad? Sino ang nakakita na ako ang sumira? Lahat kami nakakita. Tama, kung hindi kayo magbabayad ngayon, walang aalis. Hindi lang kayo sumalpok sa akin ng walang paumanhin. Sinira nyo rin ang birthday party na pinaghirapang ihanda ng asawa ko para sa akin. At sinira nyo itong yate. Ngayon, akala nyo makakaalis lang kayo? Walang posibilidad. Bye, Jiao Jiao. Alam mo ba na ito ay mga supply na pangligtas buhay? Ilang bag lang ng dugo yan. Pabibili na lang ako kay Huayan. Ginang Lin, galing sa ospital. Ginang Lin, bumagsak ang blood pressure ni Sully. Hindi pa ba dumarating ang dugo? Kung hindi ito darating agad, kailangan na namin ideklara ang brain death. Agad-agad, papunta na ako. Kung may mangyari man sa manugang ko ngayon, wala sa inyo ang makakalusot. Nakatatakot ka. Ikaw, Sino ang may lakas ng loob na guluhin ang babae ko? Sinong may lakas ng loob na mang-api sa babae ko? Mali ang napuntahan ko. Lumabas ka. Jiao Jiao, nabasag ang blood bag. Siguro hayaan na lang natin. oo nga, mukhang nakakadiri. Paulit-ulit na lang akong umuurong. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinira mo ang birthday party ko. Ngayon, akala mo makakaalis ka na lang? Gusto mo palayain kita? Sige, maliban kung papayag si Huayan na aminin ang pagkatao mo ng personal. Kung hindi, huwag ka nang umasang makalalabas sa pintuang ito. Kung sinagot lang niya ang tawag ko kanina, pinapaluhod na kita sa harap ko ngayon. So hindi ka pala talaga nanay niya. Dahil hindi mo nga siya mapapapunta rito. Kaya tinutulungan ko lang ang magiging biyenan kong babae para turuan ka, impostor na ito, ng leksyon. Chairwoman Lin. Tumawag ang ospital. Ang young mistress. Sinabi nila, ang young mistress. Patuloy mong tawagan si Jiang Huayan. Kung hindi pa rin siya pupunta, ituturing ko na wala akong anak. Mukhang dumating na mismo ang young master. Maliligtas na ang young mistress. Anong nangyayari? Sinong may lakas ng loob na mang-api sa babae ko? Anong nangyayari? Sinong may lakas ng loob na guluhin ang babae ko? Honey, narito ka na. Muntik na akong mamatay sa pang-aapi. Ginoong Jiang,
Kung hindi ka pa dumating baka hindi nakita ngayon, Jiao Jiao. Oo, bigla na lang lumitaw ang dalawang impostor na ito. Pinipilit na kanila ang yate na ito at maging pinagbuhatan pa nila ng kamay si Jiao Jiao. Sino mang maghasik ng pinsala sa kanya. Ako, si Jiang Huayan, ay hindi pa lalampasin ito. Hua Ian, itinulak niya ako. Ininsulto niya ako. Pinabayaan nila siyang gawin iyon. Muntik na. Muntik na. Huwag kang mag-alala, narito na ako. Wala nang mga api sa iyo. Kasama ba sa sino man na binanggit mo? Ako? Nanay. Nanay? Paano mo naging ikaw? Ikaw. Huaan, siya yon. Sinubukan niyang nakawin ang yate ko, at sinira niya ang control panel. At ngayon, nagpapanggap siyang biktima at tatakas. Walang chance. Dapat kang ipagtanggol ako. Nanay. Ano ang ginagawa mo dito? Nanay, Kilala mo pa ako bilang iyong ina? ang lakas ng loob mong suntok siya. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Paparusahan kita para sa huwayan. Tama na, Jiao Jiao. Huayan, baliw ka ba? Sinuntok ka niya. Ipinagtanggol kita. Bakit mo ako hinihinto? Lumuhod. Huayan, ano ang ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa kanya? Jiang Huayan, nawala ba sa isip mo? Tumahimik. Nanay ko siya. Nanay ko yon. Anong gagawin natin? Totoo nga. Iyon nga talaga ang nanay ni Young Master Jiang. Talagang wala na tayo ngayon. Yung trato natin sa kanya kanina. Nanay. Nandito ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi ko sa'yo ng maaga, makikita ko kaya ang tunay na nangyayari rito. Nanay. Hindi talaga yon ang iniisip mo. Maaari kong ipaliwanag ang lahat. Ilang beses na kitang tinawagan? Sumagot ka ba? Ako. Nanay, ako. Hindi ko narinig. Nasa biyahe ako. Oo, nanay, nasa biyahe ako. Hindi ko narinig. Hindi mo sinasagot ang tawag ng sarili mong ina, pero ang bilis mong sumagot para sa kabit mo. Anong karapatan mo para manakit ng tao? Hindi sinasadya ni Huayan yon. Anong karapatan mo para tawagin akong kabit? Ang karapatan bilang kanyang ina, at saka nasa ospital ngayon ang kanyang asawa para manganak. Kung hindi ka kabit, ano ka? Totoo ba ang sinabi niya? May asawa ka talaga. Bakit mo ako niloko? Hindi mo ba sinabi sa akin na hindi ka kasal? Kaya pala, hindi ka man lang pala kabit? Nanay, nakikiusap ako, tumigil ka na. Nanay, nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon? Sino ang magbibigay ng pagkakataon kay Suli? Jiang Huayan, nakalimutan mo na ba ang lahat ng babala ko? Alam ko. Nanay, si Assistant Lee, siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Nanay, alam mong palagi kitang kinakatakutan. Paano ko magagawa ang ganitong klaseng bagay? Nanay, siya ang hindi nagsabi sa akin na nandito ka. Sinisiraan niya ako. Nanay, Chairwoman, Lin. nanay, magkaibigan lang talaga kami ni Jiao Jiao. Ako, palagi ko siyang itinuring na parang kapatid. Nanay, hindi talaga yon ang iniisip mo. Magkapatid ba kayo? Sa ngayon, magkapatid lang. Pagdating ng gabi, at magiging mag-asawa na kayo? Ko? Jiang Huayan, nakalimutan mo na ba ang una kong babala? Suli nagkaroon ng maagang panganganak sa isla at malakas ang pagdurugo. Kailangan niya ng pag-transfuse ng dugo para mailigtas ang kanyang buhay. At ikaw? Nandito ka nag-e-enjoy at dinala mo pa ang iyong kirida para makita ako? Karapat dapat ka ba sa kanya? Nanay, ako. Hindi ko alam na may problema si Suli. Talagang hindi ko alam, nanay. Hindi ko alam. Kaya, ikaw ba ay talagang kasal na? Nagsinungaling ka sa akin. May asawa ka na, pero sinasabi mong mahal mo ako. Ano ang tingin mo sa akin? Jiao Jiao, hayaan mong magpaliwanag ako. Si Suli ay isang kasosyo sa pag-aasawa na ipinilit sa akin ng aking ina. Talagang hindi ko siya gusto. Ikaw lang ang minamahal ko. Jiao Jiao, matagal ko nang gustong maghiwalay. Kapag tapos na ito, maghihiwalay na tayo. Tapos, pakakasalan kita. Jiang Huayan. Ano ang sinabi mo? Nanay, pakiusap, hayaan mo akong makasama si Jiao Jiao. Talagang hindi ko gusto si Suli. Walang hiya ka. Si Suli ang iyong legal na asawa? Nanganganib ang kanyang buhay ngayon para manganak ng iyong anak. Pero gusto mo siyang hiwalayan para sa babaeng ito? Paano ako nanganak ng isang kahihiyan? Hindi ko naman siya gusto simula pa lang.
Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako. Jiang Huayan, napakasama mo talaga. Tama na. Nanay, tapos ka na bang manakit sa akin? 2 beses mo akong sinaktan sa harap ng ibang tao. Masaya ka na ba ngayon? May sasabihin ako sa'yo, matagal na akong sawang-sawa kay Suli. Hindi ko naman siya gusto mula pa noon. Ayoko nang maghintay kahit 1 segundo pa. Buntis? Kasalanan niya yon. Sino ba ang may sabing magbuntis siya sa anak ko? Hindi ko naman siya gusto. At hindi ko rin gusto ang pamilyang ito. Mahal ko si Bai Jiao Jiao, pakakasalan ko siya. Huayan. Miss Lin? Ano ba ang sinasabi mo? Asawa mo yan! Anak mo! At yan ang tawag mong karma? Ano naman? Hindi ko naman siya mahal Jiang Huayan. Dahil paulit-ulit mong sinasabing mahal mo si Bai Jiao Jiao, mahal mo si Bai Jiao Jiao. Hayaan na kitang gawin ang gusto mo. Talaga? Nanay, payag ka talagang makipag-isa ako kay Jiao Jiao? Simula ngayon, hindi ka na anak ko. Lahat ng ari-arian sa pangalan mo, ang mga lupa at bahay, ang mga bank account, ang mga sasakyan, at lahat ng pag-aari ng pamilya ko, ibabalik ko ang lahat. Nanay, nagkamali ako, nanay. Nagsalita lang ako ng walang saisukan kanina. Nanay, hindi ko dapat sinabi ang mga yon. Nanay, pakiusap. Huwag mong kunin ang lahat. Hindi ako mabubuhay kung wala yon. Ikaw ang pumili. Nanay, anak mo ko, hindi mo to pwedeng gawin sakin. Nagsasalita lang ako ng walang basehan kanina. Hindi yon walang basehan. Sinabi mo ang totoo mong nararamdaman. Pinag-aral at pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Tinuruan kitang maging marangal at panagutan ang mga bagay. At ikaw? Itinapon mo sa dagat ang konsensya mo. Noong binanggit mo ang karma, tumigil ka ng maging anak ko. Ang Starlight Group at lahat ng pag-aari ng pamilya ay wala nang kinalaman sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi naman gumagana yan, di ba? Sige. Kung ganoon, hindi na ako makikiusap. Sa lahat ng mga taong ito, wala akong nagawang tama. Nagpapakapagod ako ng husto, tapos sasabihin mong hindi ako kasing isip ni Suli. Hanggang sa pag-ibigan ko, nakikialam ka. Maging ang pakikipag-asawa ko kailangan pa ng pahintulot mo. Pero si Suli, pagdating niya, treat mo siya parang kayamanan. Tunay ba akong anak mo? Bai Jiao Jiao, pakakasalan ko siya. Hindi ako humihingi ng opinyon mo. Iniinformahan lang kita. Huayan. Talagang pakakasalan mo ako. Siyempre naman, baby. Mula ngayon, ikaw na ang magiging young mistress ng pamilya Jiang. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Ang swerte mo talaga, Jiao Jiao. Na may gwapong katulad ni Yong Master Jiang na nagmamahal sa'yo. Ma, may iba ka pa bang sasabihin? Plano mo na to simulat sa pool. O, ngayon, kukunin ko na ang lahat ng akin. Ang Jiang Group, ang aking katayuan sa pamilya, at ang respeto na hindi mo kailanman ibinigay sa akin. Magkakaroon ng special meeting ang Board of Directors sa 9:00 ng umaga bukas. Doon ko iaanunsyo ang pag-takeover ko. Ikaw ay dapat nang mag-resign. Hawa grab ito. Hindi ako naghahangad ng kapangyarihan. Kukunin ko lang ang nararapat sa akin. At saka, lahat ng ito dapat ay akin na mula sa simula. Nanay, pirmahan mo lang ang mga papeles. Kapag matagumpay kong nakuha ang grupo, ako ang mag-aalaga sa iyo, at ang Suli at ang bata. Kung buhay pa sila, ako ang mag-aalaga sa kanila. Jiang Huayan. Wala ka sa sarili mo. Ginagawa ko lang ang tama sa paniniwala ko. Huayan. Malapit na ako maging young mistress ng Jiang family. Hindi ba dapat magkaroon tayo ng magarbong kasal? Siyempre, babae ko ka. Ibig sabihin ba, pwede kong bilhin ang gusto ko? Oo. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Kung gusto mo ang mga bituin sa langit, pipitas ko para sa iyo. Ang iniwan ng tatay mo sa iyo ay hindi lang ang dugo niya. Responsibilidad. Hindi mo nga pinapansin kung buhay o patay ang sarili mong asawa? Anong karapatan mo para magmana? Huayan, alam ko na. Ako lang ang nasa puso mo. Nanay, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pirmahan mo na lang ang mga papeles.
Sa kaliit-liitang kaalaman mo, kontrolin mo pa ang pamilyang Jiang? Panaginip lang yan. Panaginip man o hindi, malalaman mo rin agad. Sa mundong ito, pera at kapangyarihan ang tunay na mahalaga. Dahil ayaw mong makipagtulungan, wala akong magagawa kundi. Mga bodyguard, hawakan niyo siya. Pirmahan niya ang kasunduan. Ginang, tingnan nyo ito. Ano ang nangyayari? Gusto niyong maghimagsik kasama niya? Makinig kayo, hawakan niyo siya ngayon. Pirmahan niya ang kasunduan. Kapag opisyal na akong naging tagapagmana ng pamilyang Jiang, ang sahod niyo ay 3 beses na tataas. Paumanhin, binata. Tanging kay Chairwoman Lin lang kami sumusunod. Ikaw. Ikaw pa rin ang matalino. Mahal. Tiyak na mapapabago nito ang isip ng nanay mo. Tita, Ayaw mo ba nito? Nanay, hindi ba si Suli ang pinakamahalaga sa iyo? Bukod pa riyan, ngayon, siya ang pinakangangailangan ng mga blood bag na iyon. Paano kung lahat ng mga blood bag na iyon biglang pumutok? Hindi ba siya ay? tiyak na mamamatay siya. Jiang Huayan, inosente sina Suli at ang sanggol. Pirmahan mo ang mga papeles. Makukuha mo ang mga blood bag. Kung hindi, tatapon ko ang lahat ng iyon sa dagat. Jiang Huayan, asawa at anak mo iyan. Ikaw ang pumatay sa kanila. Ano ang kinalaman namin diyan? Jiang Huayan, talagang baliw ka. Baliw. Tita, bakit pa ba? Pirmahan mo ang mga papeles. Isang simpleng pirma para sa isang buhay. Ang gandang bargain. Pipirmahan mo ba o hindi? Mayroon kang 10 segundo para magdesisyon. 8, 7, 6, 5. Pat. Ipirmahan ko na. Ganun nga. Ako rin, pipirma ako. Siyempre, ipinapangako mo sa akin ang huling bagay. Ipadala mo ako sa isla. Huayan. Pumayag ka na. Wala namang ibang tao sa islang yun. Wala tayong mawawala. See ya. Tandaan mo ang sinabi mo ngayong araw. Pinipilit mo akong umalis. Pinuputol ang ugnayan ng pamilya. Inaagaw ang negosyo ng pamilya. Mula ngayon, wala nang ina at anak sa pagitan natin. Wala nang ina at anak. Nandito na ang mga blood pack. Nasaan si Suli? Simulan ang surgery ngayon. Nasa OR na siya. Simulan natin agad. Sige, na-deliver na ang tao. Aalis na ako. Ayoko pang magtagal sa basurang lugar na ito. Huayan. Kinikilabutan ako sa lugar na ito. Umalis na tayo dito. Tara na. Umalis. Hindi ka makakaalis. Ano ang ibig mong sabihin? Ako na ang pinakamalaking shareholder ng Jiang family. Haharangin mo ako. Ang Jiang family. Ang assets ko ay nasa buong mundo. Ang konting stock na hawak mo ay hindi kahit kalahati ng overseas trust fund ko. Ano ang kalokohan na sinasabi mo? Ang agreement na pinirmahan mo ay walang official seal. Hindi ito na-file sa board. Wala itong legal standing. Kung gagamitin mo ito bilang collateral sa bangko, ituturing itong basura at ibabalik sa mukha mo. Huayan, totoo ba ang sinasabi niya? Tayo. Naloko tayo. Isang babaeng nakatulog sa itaas ay walang karapatang pag-usapan ng shares. Wala kang ngang tiket sa larong ito. Anak mo ako. Paano mo ako naitanong? Hindi kita anak. Ang anak ko hindi kailanman gagamitin ang dugo ng asawa para panakot sa sariling ina dahil lang sa ilang shares. Mag-isip kayong dalawa dito sa ginawa ninyo. Nagkamali na ako, ma. Pakiusap, isama mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Huli na. Ma, anak mo ako. Paano mo nagawa ito sa akin? Bumalik ka. Bumalik ka. Ang ilong na iyan. Ang mga mata na iyan. Anak siya ni Suli.
Wala bang nagturo sa'yo na sumunod sa mga patakaran? Kumukuha ng gamit ng iba, kasing nakakainis ng nanay mo. Ikaw ang masama dito. Anak mo ang unang nagtulak sa akin at pinunit ang drawing ko. Sabi ng nanay ko, hindi dapat mga pinang tao. Nanay mo? Ang isa kay Jiang Ha, iniwan ni Huayan. Ang babaeng iniwan ni Jiang Huayan, isang malungkot, inabando ng babae. Tumahimik ka, ikaw ang walang gustong kumuha. Nangahas kang sumagot. Tuturuan kita ng leksyon para sa nanay mong ayaw ng kahit sino. Huwag mong subukang hawakan siya. Tuli, ang anak mo ay nanakit ng tao. Bilang kanyang ina, hindi ba dapat humingi ka ng paumanhin? 5 taon na ang nakalipas. Sinubukan mong ipahamak ako sa isla at nahayag. Tumalikod ka sa pamilya Jiang. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na sakta ng anak ko? Ano kung ginawa ko? Ang isang solong ina tulad mo ay walang karapatan mag-ingay dito. Wala ka nga asawa. Ano ang gagawin mo? Ang anak ko ay gumawa ng larawan ko. Sinabi niya, ang nanay ko ang pinakamahusay sa mundo. Ano kung wala siyang ama? Ano ang problema? Ang anak ko ay gusto lang makipaglaro sa kanya. Tapos sinampal siya. Namamula pa ang pisngi niya. At kayo, ang paaralan. Pinapabayaan lang ang ganitong karahasan. MS, bye. Naripremandahan at naidukahan na siya. Coco, nasugatan ka ba? Ma'am, ginutay-gutay niya ang drawing ko. At sinabi niya wala akong tatay, na ako ay isang bastard. Kaya ang anak mo ang unang gumutay sa drawing niya. Tapos ininsulto ang anak ko, kaya siya nag-react. At iyan ang tinatawag mong karahasan? Ang isang single mother na katulad mo ay magpapalaki ng ganitong walang modo na anak. Modo? Noong ginugulo mo ang pagsasama ng iba, naisip mo ba ang modo? Jiang Huayan ay kailangang magpakumbaba at tawagin ako ng President Su ngayon. At ikaw? Anong klaseng mga trick ginamit mo para makarating sa posisyon mo ngayon? Sulit. Ano ba ang nangyari noon? May kanya-kanya tayong dahilan. Bakit ba nag-iinggit ka pa rin? At binubuli mo pa ako at ang anak ko. Grabe naman ang nanay na ito. Nananakit ng bata at nananakot pa ng tao. Eksakto. Ang social pa naman ng suot. Nakakadiri. Gusto lang naman makipaglaro ng anak ko sa kanya. Tapos itinulak siya. Ngayon, nananakot pa ang nanay niya sa amin. Mahirap lang kaming mag-ina. Wala na kaming hustisya. Sulit. 5 taon. Hindi pa rin siya nagbago. Kung may pagbabago man, mas lalong kumikinang siya. Suli, anong nangyayari? Anak ko siya. Kinong Jiang, ito ay pagitan ko at ng anak ko. Hindi mo na kailangang makialam. Coco, halika kay daddy. Hindi kita kilala. Ako ang daddy mo. Jiang Huayan, ikaw ang rising star na pinahahalagahan ng sugar daddy ko. Malaki ang hinaharap mo. Hindi pa nga lang, may anak tayo. Daddy, ayaw ni Xiaoming na mawala ng daddy. Mabait ka, Xiaoming. Hindi ka pababayaan ni daddy. Sulit. Dahil ayaw ninyong kilalanin ng anak natin ako, wala na akong dahilan para magpakatino sa pamilya Jiang. Suli, kung alam mo ang ikabubuti mo, magsosorry ka. Kunin mo ang batang ito at umalis ka sa lungsod na ito. Kung hindi ako magdadalawang isip na turuan ka ng leksyon. At ang pamilya Jiang, Jiang Huayan, nababaliw ka ba? Anong kinalaman yan kay mama? hindi siya nanay ko. Noon, iniwan niya ako sa islang yon. Pinabayaan akong mag-isa. Kung hindi kami sinuwerte ni Jiao Jiao, patay na ako ngayon. Karapat dapat sa'yo yan. Jiang Huayan. Magdudusa ka kapag hinawakan mo siya. Kanina mo lang sinabing hahabulin mo ang pamilya Jiang. Nagbago na ang panahon. Ngayon, may sugar daddy ako ni Jiao Jiao na sumusuporta sa akin. Baka hindi mo na ako mapigilan. Alin sa mga sugar daddy niya?
Yung kakaliquidate lang at nabangkarote? Wayan. Tapos na ang sugar daddy ko. Tapos na ang sugar daddy ko. Ma, pasensya na. Mali ako, ma. Pinakikiusapan kitang patawarin mo ako. Pabalikin mo na ako sa pamilya Jia. Coco. Ang lalaking yon ang tatay mo. Gusto niyang bumalik sa pamilya Jiang at manirahan kasama natin. Payag ka ba? Ayoko, inaapi niya si Mommy. At minumura kanya Lola, hindi siya mabuting ama. Ikaw at si Mommy lang ang gusto ko. Narinig mo ba yon? Ang apo ko. Ayaw niya sa'yo. Umalis na tayo. Umalis ka na.